Kumusta mga kasaliksik? Ang mga kabayo ang isa sa pinakamagandang hayop sa buong mundo. Pero may mga lahi ang nakakamanghang mga hayop na ito na malapit nang mawala sa ating daigdig na ating tatalakayin sa video na ito. Kaya mula sa lahi ng kabayo na naging extinct na hanggang sa kabayo na mayahaling tulad sa mga tigre, ay pag-usapan natin ang 10 rare na kabayo na malapit nang maubos. Kaya't kung handa ka nang malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Abaco Barb 3. Ang mga Abaco Barb ay isang uri ng kabayo na kadalasan lamang matatagpuan sa ating kalikasan at kilala rin sila sa pagiging mabilis at malakas na mga kabayo. Kaya't madami ang nagulat ng ibalita noong 2015 na extinct na ang mga Abaco Barb. Naging extinct ang mga Abaco Barb dahil na rin sa mga taong pumapatay sa kanila para gawing pagkain o kaya naman sa mga insecticide na nilalagay sa mga halaman kaya't nalalason ng mga Abaco Barb na kumakain ito. Sa kasalukuyan ay may natitira na lamang na 5 Abaco Barb sa buong mundo kung saan matatagpuan sila sa bansang Bahamas. Pero nalalapit na rin ang araw kung saan hindi na natin makikita pang muli ang kagandahan ng ganitong lahi ng kabayo. Yo, kumusta mga kasaliksik? Ako po si John Mark Guzman, ang boses sa likod ng Saliksik TV. At ngayon ay gusto ko kayong imbitahan na mag-subscribe sa Saliksik Gaming kung saan maglalaro at mag-e-enjoy tayo. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na at see you there kasaliksik! Number 9, Rottweiler. Isa sa pinaka-rare na lahi ng kabayo sa mundo ay ang Rottweiler na sinasabing endangered na dulot na rin sa kanilang mababang populasyon na umaabot na lamang sa 80 mga kabayo sa buong mundo. At dahil na rin dito ay kaunti lamang sa kanila ang kayang magparami kaya't nahihirapan ng ilang mga breeders sa pagpapalago ng populasyon ng mga Rottweiler. Mayroon na lamang 25 na babaeng mga Rottweilers sa loob ng 80 nilang populasyon kaya't makikitang hindi sapat ang populasyon nila para mapadami o maparami ang ganitong lahi ng kabayo. Ang lahi din ng Rottweiler ang isa sa pinakamatandang breed ng mga kabayo sa buong mundo kaya't dapat talaga natin silang pangalagaan upang mapigilan natin ang nalalapit nilang pagkaubos. Number 8, Galiciano. Alam niyo ba na ang Galiciano ang isa sa pinakamatibay na kabayo sa buong mundo? Dahil kahit nasakyan sila buong araw ay hindi sila kinakailangang magpahinga. Pero kahit na napakatibay ng mga kabayong ito, ay meron pa din silang kahinaan. At yun ang kanilang napakababang populasyon kung saan ayon sa isang research noong 2017 ay mayroon na lamang hindi lalagpas sa 100 Galiciano sa buong mundo na naging dahilan para marami sa mga horse breeders ang mas naging maalaga at mas naging maingat sa pagpapalaki sa kanila. Kaya't kung ayaw natin silang mawala ay dapat natin silang protektahan at tulungan sa kanilang pagpaparami. Number 7, Tokara Horse. Ang Tokara Horse na matatagpuan sa bansang Japan ay ang isa sa pinakamaliliit na kabayo sa buong mundo kung saan ang kanilang tangkad ay umaabot lamang sa humigit kumulang 1 metro. Kaya't hindi naging popular ang kabayang ito para sa mga tao na naging dahilan para muntik nang maubos ang kanilang populasyon noong 1974. Ngunit mabuti na lamang at naging maalaga ang mga Hapon dahil agad nila itong pinrotektahan at tinulungang magparami kaya't nanatiling nabubuhay ang mga Tokara Horse sa ating daigdig kung saan mayroon na silang 107 na populasyon sa kasalukuyan. Talaga namang napakakonti na lamang ng populasyon ng mga Tokara Horse kaya tinuturing silang national treasure ng bansang Japan kung saan protektado at pinangangalagaan nila ang mga natitirang lahi ng mga Tokara Horse sa ating mundo. Number 6, Choctaw Horse. Ang lahi ng mga kabayo na tinatawag na Choctaw ay mayroong makulay na balat kaya't ang mga tribo sa bansang Mississippi kung saan matatagpuan ang mga kabayo ay ginawa silang simbolo ng yaman at karangyaan. Ngunit nakakalungkot isipin na ang mga respetadong kabayo na ito sa bansa ay mayroon na lamang humigit kumulang 200 populasyon sa buong mundo. Kaya't malapit na din silang maubos kung hindi natin sila pangangalagaan. Gaya ng mga Tokara Horse ay maliit din ang mga kabayong Choctaw, kaya't mas madalas silang ginagamit bilang pangbayad sa mga gamit kaysa gawing transportasyon. Ngunit pinipilit itong pigilan ng mga tao dahil kung magpatuloy ang ganitong gawain ay tiyak na mas mapapabilis ang pagkaubos ng mga Choctaw Horse.
Number 5, Andravida Horse. Ang isa sa pinakamadalang mong makitang lahi ng kabayo sa buong mundo ay ang Andravida Horse, kung saan 50 na lamang ang kanilang natitirang populasyon kaya't malapit na silang maging extinct. Dahil din sa mababa nilang populasyon ay nahihirapan ng mga Andravida Horse na magparami, kaya naman kinikailangang umaksyon ng mga tao upang matulungan silang padamihin ang kanilang populasyon upang hindi sila tuluyang maubos at mawala sa ating daigdig. Sa tutusin nga ay muntik nang maging extinct ang ganitong uri ng kabayo noong 1990, pero dahil sa pag-conserve at pag-protect sa kanila ay napigilan natin ang tuluyan nilang pagkalaho sa mundong ibabaw. Number 4, Gokcia Horse. Tiyak ay mahihirapan kayong makita ang lahi ng kabayo na ito dahil tanging sa bansang China lamang sila matatagpuan, kung saan hindi matukay ang buong bilang ng kanilang populasyon dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa rin naglalabas ng bilang ang bansang China at hindi din nila sinasama ang lahi ng kabayong Gokcia sa mga breeds ng kabayo ng kanilang bansa. Dahil wala ding mga Gokcia Horse sa ibang mga bansa ay magiging mahirap ang pagpaparami ng kanilang mga populasyon dulot ng bilang lamang sa mga probinsya ng bansang China ang naglalaman ng ganitong lahi ng kabayo. Kaya't kung gugustuhin ninyong makita ang mga Gokcia Horse ay kakailanganing bisitahin ng bansang China kung saan lamang sila matatagpuan. Number 3, Akal Teke. Ang mga Akal Teke ang isa sa pinakamagandang kabayo sa buong mundo kung saan ang kanilang mga buhok ay sobrang kintab kaya't binansagan din silang golden horses dahil may hahalin tulad ng kanilang mga katawan sa mga ginto. Hindi man endangered ang kanilang populasyon ay masyado pa ding mababa ang kanilang bilang kung saan hindi lalagpas sa 5,000 ang natitirang Akal Teke sa buong mundo dahil na rin sa ibang mga breeders na mali ang ginagawang paraan sa pagpaparami ng ganitong lahi ng kabayo. Number 2, Tiger Horse. Mula sa pangalan ng lahi ng kabayo na ito ay iisipin ninyo na mayroon silang balat na may haling tulad sa mga tigre. Ngunit hindi ito ang dahilan sa kanilang pangalan kundi dahil mayroon itong mga stripes sa kanyang mga paa kagaya ng mga sa tigre. Dahil bago pa lamang ang lahi ng mga Tiger Horse ay mayroon pa lamang silang 50 populasyon sa buong mundo noong 2005 at dahil kakunti pa lamang ganitong lahi ng kabayo ay nahihirapan ang mga breeders sa pagpaparami sa mga ito. Naging popular din ang mga Tiger Horse sa mga breeders dahil sa kakaiba nilang spotted na balat at mababaw na mga hakbang na talaga namang nakatutulong para mas lalong dumami ang kanilang populasyon. Number 1, Zeus. Kung nadismaya ka dahil hindi ka kulay ng tigre ang Tiger Horse, ay baka matuwa kayo matapos ninyong makita ang lahi ng kabayo na tinatawag na Zeus dahil mayroon itong mga stripes sa kanyang katawan na may hahalin tulad sa balat ng mga tigre. Naging ganito ang itsura ng mga Zeus dahil ang lahi ng kabayo na ito ay pinagmix sa lahi ng mga zebra. Kaya't ganito din ang tinawag sa kanila kung saan pinagsama ang zebra at horse kaya't naging Zeus. Matatagpuan sa kalikasan ng mga Zeus at dahil bago pa lamang ang kanilang lahi, ay mayroon pa lamang humigit kumulang 100 Zeus sa buong mundo. Pero dahil mas madalas silang magparami kumpara sa ibang lahi ng mga kabayo, ay sinasabing mas tataas pa ito sa nalalapit na hinaharap. At yan ang bumabaw para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang nakalulungkot isipin kapag mayroong mga hayop ang na-extinct dahil hindi na natin ulit sila makikita sa hinaharap pati na rin ang mga susunod na henerasyon. Kaya't dapat nating pangalagaan ang mga hayop, lalo na ang mga malapit ng maubos para maabutan pa sila ng ating mga anak at mga apo. Kaya para sa inyo, alin sa mga kabayong ito ang hindi nyo gugustuhin maubos? I-comment nyo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.